Okay, alright yan. Welcome back sa Rapido TV at kumusta po mga kaibigan. At ito nga meron po tayong napanood na isang video galing po kay Trupang Bisaya. At ito nga ang nakalagay po sa kanyang thumbnail. Ito ang susunod na nangyayari after contempt. Attorney at kamag-anak ni Morales biglang napasugod sa Senado. So yun po mga kaibigan. So atin munang panoorin ang video na ito mga kaibigan para makabigay na rin po tayo ng atin pong sarili pong mga opinion patungkol nga dito sa pag-contempt kay Expedia Agent Morales. Nangyari kay Agent, masarap. Tinanong naman ko kaya nung flatline siya. So far, wala naman siya Attorney, sino magpapakain sa kanya? Dapat pamilya niya magdala ng pagkain. Sir, wala kang tiwala sa sinit eh. Grabe, mayroon pang nagsasabi na wala silang tiwala sa sinit kaibigan. Kaya marami na po ang talagang hindi na naniniwala ngayon sa mga pamamalakad sa ating gobyerno, Dahil nga sa ating mga napanood, talagang ibang-iba na po ngayon mga kaibigan. Ito po sa hearing. It was only suspended. As long as Agent Morales, wala tayong problema. Sinasabi agad ni Jimboy na klase na ba ito at parang gusto na. Paano po yung ganyan may na-content tayo na kaibigan o ano? So, paano kung wala na pong hearing? So, ano pong mangyayari sa kanya? Hindi naman kung pwede hindi masundan dahil that's precisely the reason why he was cited in contempt. Bakit sila kailang mamadali na putusan para matapos? Well, I cannot speak for them. Siguro po, sila na lang po. Please don't put words into my mouth. May ano po, yung name ninyo, Pero may ano nakikita ng taong po. bayan, nakikita natin, narinig natin. May ano po yung name ninyo. Thank you. Yung mga Talagang marami ang concern dito po kay Expedia Agent Morales mga kaibigan. Dahil itong ginawa po ni Expedia Agent Morales sa akin lamang po na obserbasyon mga kaibigan. Pumunta nga siya dyan sa Senado dahil gusto nga niyang malaman kung bakit nakalabas po yung confidential na dokumento mga kaibigan. Okay. Napagpunta ko na naman, sir. Dami yung pangalan ko. Yes, sir. Wala na naman pumupunta sa Senate. Hindi ko na Peter. Isa na naka-take place pa eh. Tsaka yung sikuman ng That's up to the committee. Wala naman stroke yan. Yung pamilya mo na Let's get the benefit of the doubt dun sa doctor na nag-issue ng certificate. Yung pamilya mo na, yung pamilya. Bakit po si Kumar ay hindi po na-cyber na-consent sa pangalawang patawag na siya, di ba po? Actually, ito yung first. Si ES Ochoa po yung pangalawa. Ang obvious naman sa na binibigay nila yung dalawa. So, ito po yung si Kumar. Which is, kahit hindi umaten, babuhin silang mga senado. Mga senador na nakaupo na hindi sila siputin ng kanilang okay lang sa kanila. Gusto ko sabi ko sa bakit ito, for you guys to assess. Kasi Mr. Morales is a resource speaker. Resource person siya, no? In fact, wala akong siyang nilabas na document. That
reason why he's there. Kasi because of the document na hindi na alam kung saan nanggaling at ba't lumabas. Hindi nga po niya alam paano nag-provide. Kaya wag mo kasi nila. Kaya po, ano yan, siguro, let's just compare na lang po yung mga ibang witnesses. No? Si ano nga ako si Mayor Alice. Oo. Tikit na yung akin. Ano yan, ongoing. Yes. Pero buti na lang, mabait sila. Wala kasi tikit-tikit na. Matapang si Agent Morales, kaya siguro, kaya niya. Kasi Sige lang. Consistent kasi siya eh. Yun o, nangingin siya ng personal data, yung original copy ho. Kasi ho, ganito po yan o. Para provide ho sa kanya yung photocopy. Yung photocopy ho kasi na yun, as far as he recalls, ibang-iba ho yun dun sa pinitapan niya. Kasi ho, hindi ho niya lalagyan ng no. Kasi in fact may kaso ho siya. Nakasuhan ho siya. Criminal. Pero acquitted po yun. Kaya kung have you ever been criminally charged? Yes. And may others po yun. Be specified. Yung special order number po yun na pinoprovide ni Agent Morales. Kaya kung gusto niyang makita yung original, kasi nga, as far as he recalls, hindi ho siya nag-no. Kasi nga, very confident po siya eh. Ibig sabihin siya yung pinapakita na Xerox copy sa kanya, adulterated na copy. I'm not saying that. No, pero kaya nga gusto niya makita yung original kasi nga as far as he is concerned, hindi ho siya maglalagay ng no because he is very confident. No? Na isagot ng yes because he was acquitted. If he was convicted dun sa criminal na yun, May other reason. the more na dapat talaga yan, no. Pero ano yun? Di ba may interview naman po yun pa po ng highway. Wala pa ho siyang criminal conviction to date. No, wala ho siyang criminal conviction. Unlike ko nung mga ibang tao. There's always a presumption of innocence, not unless proven otherwise. Saka yung PDS naman po para makikita namin talagang inaano. Doon lang talaga In fact, yung PDS na muna yan, yung violation mo rin ng data privacy mo yan eh. Kasi without consent po yan. Kaya yung PDS na muna yan, hindi mo dapat basta-basta nilalabas yan. In fact, hindi nga totally related yan dun sa issue at hand. Ayun na po yung nakikita namin na Bawal nga siya pinakalkal eh. Hina-highlight ni Agent Morales kanina na hindi naman talaga yung relevant. Kasi regardless doon sa result ng PDS niya, hindi pa rin naman mababago yung result ng report niya kasi siya nga po yung gumawa ng report na yun. So, As far as the document is concerned, no, the only one who can authenticate it is the one who made it. tama po. And kaya ho siya nandyan. Kasi in-authenticate, yes. Totoo ho yung document yan. Kasi pinirmahan niya eh. Validated niya siya. We are in the same position with Agent Morales. Sana ilabas na. In fact, gustong gusto niya na ilabas yun para matapos na palpangyo sa buhay niya to. Malabo niyang ilang sa akin. Nahirapan dito sa case na po eh. Kasi in-observation ko siya. Whoever is Ilabas na ako. Para sa social media. Kasi malabo eh. Kaya lang kasi malabong mag-level. Original na PDS. What they're claiming is it's a certified true copy. No? But then again, Agent Morales is going up against the institution. So, pag ikaw institution, you can do anything. I'm not saying that the institution made anything unlawful. No, pero yun nga, siguro the best would be yung ilabas yung original PDS and sa recruitment kasi ng PDEA, may minutes of the meeting yan ng recruitment. So tinatanong lahat po yan. May minutes po yan. Then it's recorded. Kasi panel po yan eh. Panel ang recruitment nila, ang interview nila. So, may records. Kumbaga, ilabas na yung records na yun since they are the ones supposed to be keeping those or Original documents. yung documents na yon,
ilabas lang nila yan. No? Ano na eh. Kumbaga, as far as Agent Morales is concerned naman, wala siyang may ilalabas na authentic documents. Yung authentic documents na sinasabing yun yung nagpahamak sa kanya. Okay? Kasi yun, iniwan niya na lahat yun. 2012 pa ho yan. Okay? Pero sa katunayan na yung mga documents pagbasa magandang security intact pa yan, sir. Supposedly, especially government agency ho yan. Supposedly dapat intact ho lahat ng documents. Kasama po namin Ay, yung retention ng documents, pasok pa naman yun sa grace period na pwede nila i-provide. Kung talagang ang committee ay in good faith, dapat nilabas na nila request nila sa PDEA ang original document. Let's leave it to the wisdom of the chairman, no? Na para isabihin na mo yung documents na So okay, right yan mga kaibigan, no? At ito na nga, no, ang sinabi po dito ni attorney, no, na ang nagpahamak nga dito po kay Expedia Agent Morales, ito nga confidential document, no? Dahil nga ay hinahanap po sa kanya ang authenticate po ng nasabi pong document mga kaibigan, which is ay hindi po naman mailabas ni Expedia Agent Morales dahil nga wala po sa kanya. At dito nga sa pangyayaring ito, alam po naman natin kung sino po ang unang naglabas po dito, ay kung hindi ito po nga si Maharlika mga kaibigan, di ba? At dahil nga nakita ni Expedia Agent Morales na yun po yung document na kanyang ginawa nung year 2012 mga kaibigan, at siya nga ang nakapirma. Kaya nga ay gusto niyang malaman kung bakit po yun nailabas mga kaibigan, di ba? Pero dito nga ang nangyayari ngayon sa Senado, itong si Expedia Agent Morales ang talagang dinidikdik po ni Senador Jinggoy Estrada at inimbestigahan yung kanyang personal record mga kaibigan, na which is ay ang pagdalo nga ni Expedia Morales dyan ay patungkol nga dyan po sa lumabas na confidential na dokumento na yun ang gusto niyang malaman. So siguro para sa akin po, no, mga kaibigan, dahil si Maharlika naman ang naglabas dyan, ano, kung mayroon siyang konsensya, no, sa nangyayari ngayon kay Expedia Agent Morales, siguro yung tao na nagbigay sa kanya nung nasabi na dokumentong yan, baka yun po ang may hawak doon po sa talagang original po mga kaibigan, di ba? So dapat ay tulungan ni Maharlika ito kung paano nga ito mailabas ang original dito, di ba mga kaibigan? At ito naman pong si Senador Jinggoy, alam po naman natin, no, na talagang gusto niya talaga na maidiin po dito sa ginawang investigasyon na ito nga si Expedia Agent Morales na gumagawa ng kwento. Hindi naman po yan gumagawa ng kwento dahil nga ay yun lamang po ang confidential na dokumento ang pinaglaban po dyan ni Expedia Morales. Hindi naman po niya sinasabi na totoo po na itong ating Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit dahil nga hindi nga natuloy. Pero siya po yung talagang nandoon na sana po ay kanila pong huhulihin sa oras na iyon. Pero hindi nga natuloy. Kaya hindi naman po sinasabi ni Expedia Morales na totoo nga na itong ating Pangulo ngayon ay gumagamit, di ba? So grabe po ang nangyayari ngayon mga kaibigan, ano. So itong si Maharlika naman, balikan po natin, 'di ba? Marami na po siyang sinasabi na mayroon po siyang hawak na video na magpapatunay na itong ating Pangulo ay gumagamit. Siguro panahon na po, no? Panahon na po na ipalabas po niya ito. Kawawa naman po itong tao na ito na siya ngayon ang naiipit sa pangyayaring ito na sinimulan po ni Maharlika, di ba mga kaibigan?
kung mayroon po siyang mga hawak dyan na patunay na ebidensya. Kahit na siguro hindi siya haharap dyan sa Senado, ipadala po niya kay Senador Bato. O di ba? Mga kaibigan, yung totoo talaga, yung original. Kasi kawawa po, ito ngayon si Expedia Agent Morales. Pinaglaban po niya ang kanyang karapatan, pero siyempre, alam po naman natin, mas malakas pa sa kanya itong kanyang nakabangga ngayon. So talagang baka ang mangyayari pa dito iwan ko lang, mga kaibigan, sana po ay hindi po ng ating mahal na Panginoon, dahil itong si Expedia Morales ay ginampanan lang naman niya ang kanya pong trabaho bilang isang investigator, at dito ay pinatunayan lamang niya na siya nga ang pumirma sa nasabi pong confidential document, mga kaibigan. Para sa akin po, wala pong ginawang mali dito si Expedia Agent Morales. Para sa akin po, mga kaibigan, dahil isa pa, hindi po naman talaga niya na sinasabi na nakikita nga niya itong ating Pangulo na gumagamit. Yun ay galing po sa kanya pong informant ang dokumento na yan, mga kaibigan. So kawawa po, sana po itong si Maharlika, kung mayroon man po siyang hawak talaga na matagal niyang mga sinasabi, ilabas na niya ngayon para matapos na po itong problema ni Expedia Agent Morales. Huwag po niyang hayaan na baka alam po naman natin, mga kaibigan, diba? Mahirap po sabihin dito, pero parang nasisili po natin dito ngayon, na iba na po ang ginagawa po nila ngayon, mga kaibigan. So ayan lamang, kung ano po yung komento po dito, paki-comment na lang po sa ating comment section, at ako po ay muli magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay dito sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video at pagpapahayag sa atin pong mga public opinion, sa atin pong mga napanood dito po sa mga balita, lalong-lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno, mga kaibigan. So muli po ay maraming salamat po sa inyo. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po, mga kaibigan. At see you po sa next video ko. Sa lahat po natin mga kababayan dyan, palagi lamang po tayong mag-ingat saan man tayo naroon. See you po sa next video ko. God bless you, Lubas.